Kaming mga vloggers, nakabang po kami sa mga Senate hearing at mga Congress hearing. Sa inyo po, mayroon po kayong isang nagsiwalat doon sa inyo na ito pong si Raul Castro, di umano ay recruiter ng mga kabataan para dalhin sa bundok at maging MPA. Kumusta na po yun? Ano na po ang update doon? Raul Manuel. Raul Manuel pala. Raul Castro pinagsama. Uy, pinagsama mo na. Parehas lang po yata yun, sir. Parang dinalawa mo na yung tanong. Yun nga, lumalabas nga sa ating hearing, di ba? Na sabi mismo ng mga former rebels na nag-surrender na talaga kasama yan si Raul Manuel sa pagre-recruit nila ng mga estudyante para pumasok sa underground at pupunta sa bundok, sumali sa NPA. So very clear, very clear. Kasama niya mismo, kasama niya sa UP. Kasama sa UP kahit na may denial na ba si Raul Manuel tungkol dyan? Walang denial, di ba? Walang denial, totoo yung sinasabi. Parang nimtaging lang daw. Nimtaging may... Senator, So, ano pong doon, update doon? Itutuloy niyo ba? Ipapatawag niyo po ba siya? Ipupurso niyo po ba? There's no use calling him. Kung sila sa House of Representatives, they do not respect the tradition of interparliamentary courtesy. Kami sa Senado, ino-observe namin yan. So, we have to observe that condition. So, hindi na kailangan sa ipatawag. Senator, magandang hapon po. Napapasid po ng mga kababayan natin na ibang-iba po yung parang po ng pag-imbestigan niyo po sa Senado kaysa po dito sa Kongreso. Po pwede na po ba natin ireklamo itong Kongreso o yung mga Quadcom dito po sa ating Supreme Court? Kasi magkaiba po kayo ng paraan, sir, in aid of legislation eh. Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes, Yes or no? O yan. O yung ganun, sir. Yes or no only? No explanation. Yes or no? Anak ng baka parang kung kangaroo court ng NPA, no? Kangaroo court ng NPA. Yes or no? Nadali niyo po. Correct, sir. Yes or no? Parang kangaroo court ng NPA kung makatanong, makapagtanong ng pulis pa naman, police colonel ang tinatanong. Ang mga matagal yan, nag-train ng gusto yan at matagal sa serbisyo. Kung tratuhin mo na gano'n, yes or no? Parang kinangaroo court mo na rin. Senator, bilang isang naging dati pong chief PNP, no? At ito pong mga kamakailang linggo lamang nagpahayag po ang kasalukuyang PNP chief natin na si Marbil na tila ba sinusuportahan niya po ang paggamit ng droga, no? Dahil sinasabi niya nga na mahaba daw yung oras, no, ng pag-duty, no? Kaya yung paggamit daw ng droga hindi daw pagiging addict. Ano po ang magiging pahayag niyo dito? Nagaling pa mismo sa ating PNP chief na tila ba sinusuportahan po ang paggamit ng pinagbabawal na droga. Ako, naawa na ako sa ating chief PNP dahil para pinipilit niya yung kanyang mga pronouncement na magiging music to the ears of the people above him. Parang gano'n. Yung mga naratibo niya is trying to appease the powers that be. Yun lang kasi kung sabihin niya, I will hit hard on drugs, I will fight drugs, baka labag sa kalooban ng mga nakakataas sa kanya. So, ako'y naawa sa kanya. Dahil alam niya yung kanyang mandato, alam niya yung kanyang trabaho, pero pinipilit lang niya na yung kanyang naratibo ay aayon doon sa kagustuhan ng mga tao na nasa taas sa kanya. Ano po ngayon damdamin doon, Senator Bato, na bilang isang dati pong nanungkulan at Chief of Police ng ating bansa, Chief PNP, at ngayon po ang ating pong gobyerno, it seems like parang nakikipanig, nakikiayon po sila at ayan po nga sa Kongreso napakarami pong mga lining ng mga MPA. Gamitan lang yan eh. Ginagamit nila yung mga komunista para sirain ang mga Duterte. Hindi nila alam ang risbak niyan. Gagamitin rin sila ng mga komunista para lalong makapenetrate sa gobyerno yung mga komunista na yan. Gamitan yan eh. Magpagamit kami sa inyo para gibain namin yung mga Duterte, gibain namin si Inday Sara, gibain namin mga kalyado ng Duterte. Pero may kapalit yan. Pag meron kami isusulong ng mga panukalang batas na pabor sa kaliwa, pabor sa mga komunista, huwag kayong humarang. That's true. Extil yan. Ano Sir, pa? Sir, may mga umuugong po ngayon na usap-usapan, sir, na may mga grupo po ng mga tao, lalo na yung mga biktima po ng illegal na droga, no, yung mga naging biktima,
sila po ay nagtutulong-tulong ngayon para po manawagan naman ng bukod na investigasyon at ito pong pagkakataon na to, ang gusto po nilang imbestigahan, sir, yung mga naging biktima po nung mga addictus benedictus. Kung sakasakali po ba na ito po ay maihatid sa inyong tanggapan, ito po ba ay ating mabibigyan ng pagkakataon na madinig naman ang kabilang panig? Well, in fact, I am soliciting your help. Kung makontak niyo ito sila para sa next hearing na ikakandak namin sa Yes. Yes. sa subcommittee sa Blue Ribbon under kay Senator Coco Pimentel, iharap natin yan sila. Okay. Mahingi ako ng tulong sa inyo. Actually, Senator Bato, mayroon po akong na-interview si Miss Yumi Santiago ng Bataan. Sige, pupunta sa opisina ko. Sige Pupunta niyo sa akin kung gusto nilang magsalita para balance naman yung Yes. investigasyon, di ba? Opo. Hindi po ka lang imbestiga doon sa mga Adik. addict, sa mga one-sided na mga Napatay ng pulis. napatay ng pulis. Oo. Ito naman yung napatay ng mga drug addict. Drug addicts, Di ba? yes. Napatay ng mga sindikato na-rape. sa droga. Yan ang mga ni-rape nila. Yes. Pakinggan rin natin. Yes. Para may balance yung ating investigasyon. True. At napagbago po ang kanyang mga uncle, kanyang tatay, kanyang pinsan na mga adik po sa panahon ng programa ni PRRD na Oplan Tukhang or War on Drugs. Salamat tayo na nagbago sila. Yun naman talaga ang pakay ng programa na yon. Magbago yung mga tao. Sir, kasama po sa lumabas na listahan nung nasa narco drug list nung 2016 ang mag-amang Konghon ng 1st District ng Zambales, no? Sila po ay nasa narco list ng nung panahon na si Tatay Digong ay at kung di po ako nagkakamali, kayo po ang PNP chief po nito, no? Nasa drug list po sila. Ano pong masasabi ninyo na ang isang kongresista ngayon na miyembro po ng TUAD committee ay siya po ngayon naglilitis na siya naman ang nasa drug list o narco list nung panahon ni Tatay Digong? Ano po ang pwede niyo maikomento rito? Mas maganda siguro itanong muna sa Quadcom. Bakit gano'n? Hindi ako, dahil wala pa akong power dyan sa kanila. Sila na lang tanungin mo yung Quadcom. Ayan po, Senator Bato, si Miss Yumi. Yan po yung kinikwento ko sa inyo. Isa po siya sa victim. Ano sa hearing namin, papunta ka? Willing Opo. po. Ha? More than willing More than willing ka? Yes po. Sige, maganda. Para po Natin sa si bayan. Yes. Lalaban para sa Gusto ko po, hindi kita i-coach ha, hindi kita bibigyan ng script ha. Wala po. Baka mamaya sabihin nila, scripted, tinuturuan ka kung anong sabihin mo ha. Senator, Ayaw, alam na po witness nila kayong lahat lahat. yan. Alive po tayo. Alive po tayo. Alive tayo. Alive po tayo, Senator. Ang Alam Senado hindi gagawa ng script para sa kanya mga witness. Yes, tama. Siya voluntaryo pumunta dito, okay. Entertaining ka namin, pakinggan ka namin. Bahala ka magsalita kung anong gusto mo sabihin. Hindi kita i-coach. Hindi kita i-influensyahan kung ano sasabihin mo. Bahala ka. Contempt pa. Sir, Hindi ba yun? hindi ka ba contempt? Kami na yung biktima pag nahuli. Kanina po, nag-release na ako ng video sa kanilang lahat. Nagulat mabuti. lang ako na nag-trending na nga po. Ako po yung nagsabi na ako po isa sa mga biktima nga ng mga drug users. Na yung drug users na yon na pamilya ko na pagbago talaga ng administrasyon. War on drugs. Mabuti. Duterte. Mabuti. At lalong-lalo na din po sa inyo, naalala ko po nung nilalagay nyo pa ng pintura yung mga pinto. Doon para po nakakatakot na. Egis talaga, egis. Yan ang ulan na igis. Nakatira dito, adik. Ay, nako. Hindi, poser yun, mga poser. Pushers. Opo, bali Pusher yun pala, yung pusher. sinabi ko sa video ko na na hindi papatayin kung hindi nanlaban. Oo, Opo. bakit mo patayin ang tao? Anong rason mo? Bakit patayin mo yan? Opo. Ano ka, demonyo? Matay ka na ng tao na porki gumamit ng droga, patayin mo? Pwede yan. Not unless your life is in danger. You have to defend yourself. Di ba? So, kung pagdepensa mo sa sarili mo, in the course of defending yourself, patay mo siya, at least justified yung ginawa mo. Kaya naniniwala pa rin ako na may hustisya. May hustisya. Hindi nawawala ang hustisya. Ang mga nasa drug, involved sa droga yan, yung hindi nagniwala sa hustisya. Kapag sila ay nakikinabang, pero kapag sila nahuli ng pulis, naghahanap ka agad ng hustisya. Di ba? Pero yung binibiktima nila ng mga inosente, na naging addict, o kaya ni-rape nila, pinatay nila, walang hustisya na iniisip. Pero pag sila ang mahuli ng pulis,
sisigaw ka agad ng hustisya. Senator, isa lang po tanong ko. Kami po lumalaban pero walang boses sa sa Senado at sa Kongreso. Hanggang saan niyo po kami kayang tayuan? Well, kung gusto niyo yung ma-under sa Witness Protection Program, pero wala ka man sigurong ituturo na Certain na personality. personality, di ba? So, hindi ka magkukwalify siguro sa Witness Protection Program. Andiyan na sa mga coordination na. Coordinate sa mga pulis sa lugar ninyo na wala mangyari sa inyong masama. Sige, babalik mo sa taas. Salamat po. Salamat, sir. Thank you, Senator. Thank you. Thank you, Sir. Sen, pa-picture sa kanila. Picture lang kami. Press naman ni Patong. Picture. Wala pa akong wala kay Senator Bato. Basta ba yung ano ko rito? Cellphone ni Santa Cruz sa aning trabaho. Senator, dito na lang sa live. Screenshot ko na lang. Kulang pa.